Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Vice President Sara Duterte bumisita kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa Philippine National Police. VP Duterte, dadalo na nga ba sa impeachment trial mamaya? The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. A literal interpretation of this means at least 16 senator judges. Ang pahayag na yan ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Chis Escudero, usap-usapan. May numero nga ba para makonvict si VP Sara? Pag-uusapan natin. Super Typhoon na tatawaging Inday papalapit na sa Philippine Area of Responsibility. Wind signals posibleng simulan ng itaas sa Northern Luzon mamayang gabi o bukas. At kahit nagtapos na ang kanyang kampanya sa Wimbledon, Alex Ayala tumanggap pa rin ng pasasalamat mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaantabay ngayon ang lahat sa Senado sa bali-balitang posibleng pagpunta doon ni Vice President Sara Duterte. Usap-usapan din ang kanyang pagdating matapos mamataan ang mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group sa Senate premises kanina. Pero paglilinaw ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, hindi pa kumpirmado kung dadalo nga ang bise. Kung sakali, nakahanda na raw ang sariling holding area ni VP Sara para sa posibleng pagdalo niya sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial ngayong araw. Simulan natin sa pagbisita nga ni Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital kanina. Nakaranas ng chest pain at pananakit ng batok ang senador matapos arestuhin dahil sa kasong plunder. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, kumusta na ang lagay ni Senator Marcoleta? Sherin, sa ngayon, clinically stable na si Senador Rodante Marcoleta, ngunit fluctuating pa rin ang kanyang blood pressure. Pasado 7:30 nga ng umaga kanina, ay binisita siya ni Vice President Sara Duterte dito sa Campo Crame sa Philippine National Police General Hospital. Sa PNP General Hospital, nagpalipas ng gabi si Senador Rodante Marcoleta upang isailalim sa iba't ibang medical examination gaya ng ECG, blood chem, chest x-ray, 2D echo, cervical spine x-ray at iba pa. Ito ay matapos niyang ireklamo ang paninikip ng kanyang dibdib at mataas na blood pressure. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani, PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, fluctuating pa ang BP ng senador kaninang 9 a.m., 140/90 ang kanyang blood pressure. Habang naglalaro naman sa range ng 130 to 140 at 80 to 100 ang naitalang blood pressure mula sa monitoring ng kanyang BP. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sa ngayon po, fluctuating po ang BP niya for now. Siyempre considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta, so kailangan po nating i-monitor yung kanyang blood pressure. Isinasailalim pa sa workup o laboratory test ang senador at inaantay pa ang resulta nito. Iniinda pa rin daw nito ang chest pain at knee pain o pananakit ng kanyang batok at dibdib. Dahil dito, posibleng umabot ng 2 araw o hanggang bukas ang kanyang pananatili sa PNP-GH gaya ng naunang sinabi ni Interior Secretary Remulla. Stable ngunit hindi pa fit to stand for trial ang senador. Pinumpirma rin ng PNP na may ilang mga dumalaw kay Senador Rodante Marcoleta, gaya ng kanyang immediate family members, legal counsel at Vice President Sara Duterte. Pasado alas 7 daw ito dumalaw si Senador
habang pasado alas 8 ito umalis sa ospital. Cheryl, samantala sinabi ni PNP Chief Colonel Allen Rico na nanatili rin kagabi sa PNP General Hospital ang isa sa kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta na ang negosyanteng si Aristotel Viray na matapos itong maaresto ay dinaing daw nito na mataas ang kanyang blood pressure kaya naman isinugod siya sa PNP-GH kagabi. Ngunit na-clear na rin ito ngayong umaga kaya dinala na rin siya sa Sandigan Bayan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Sa Senado, naghigpit pa ng seguridad matapos mapabalita ang posibleng dumating doon si Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, medyo okay pa naman at kalmado pa naman yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Makikita naman natin itong Jokno Boulevard, sarado na ito para sa mga sasakyan. Dito naman sa may kabilang parte ng Jokno Boulevard, makikita natin na nakatayo pa rin itong mga razor wire na harang para nga yan doon sa dagdag control kung sakali man magkaroon ng pagkilos protesta mamaya dito. Itong kahabaan ng Jokno Boulevard na to, Cheryl, ito yung magiging lugar kung saan pwedeng magkaroon o magdaos ng kilos protesta yung mga pro at pati na rin yung anti-impeachment groups na darating. Kahapon nakita nga natin na may ilang dumating sa kanila dito at buti na lang pinaghiwalay sila dahil kung posible rin mangyari ayon sa PNP magpang-abot yung dalawang grupo na ito. Pero Cheryl, sa ngayon hanggang sa loob ng Senado mahigpit yung seguridad na ipinamamalas doon. May mga pulis sa kalsada pati na rin ang kabilang sulok ng Jokno Boulevard kung saan mahigpit ang pagpasok ng mga sasakyan. Nagdagdag din sila ng mga CCTV camera sa mga kritikal na bahagi ng Senate Complex. Patuloy rin ginagamit itong Under Vehicle Inspection System o UVIS para i-scan at suriin ang ilalim ng mga sasakyang papasok ng Senate Compound. At gaya ng nauna ng abiso, sarado pa rin itong Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules habang isinasagawa ang impeachment trial. Kaya yung mga motorista natin na apektado, sanayin nyo muna na sa Macapagal Avenue kayo dadaan bilang alternatibong ruta. Cheryl, sa mga oras na ito, patuloy pa rin natin inaantabayanan yung pagdating ng mga dadalo dito nga sa impeachment trial ngayong araw. Isa na nga dyan doon sa inaabangan natin, itong si Vice President Sara Duterte, kung tuloy ba na darating siya para sa ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa ngayon, kinumpirma na ng defense camp sa pangunguna ni Attorney Michael Powa na pupunta ngayon sa Senado si Vice President Sara Duterte. Sa unang araw ng impeachment trial kahapon, nanatili lang siya sa Davao City. Doon, ni-rule ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Cheese Escudero na kailangan striktong masunod ang 2/3 na boto para makonvict si VP Sara. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Ilang oras bago magsimula ang impeachment trial kahapon, nagpost pa si Vice President Sara Duterte na bumibisita sa isang simbahan sa Cebu. Ang itinirik na kandila para raw sa kapayapaan ng bansa, kaligtasan ng mga Pilipino at para makauwi na ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague. Sa labas ng Senado, nasa 300 rallyista ang nagtipon. Nagkatulakan pa umano ang pro at anti. Agad naman silang naawat ng mga pulis. Sa impeachment trial, unang nag-preside si Senate President Sherwin Gatchalian, pero nagbukas ng botohan para sa presiding officer. Tumutol si Senator Alan Peter Cayetano. Giit niya, alinsunod sa 1987 Constitution at Senate House Rules, SP dapat ang mag-preside. The Senate President is more than capable. He said he is willing. He said he is ready. He has been in many situations in his life that people say you cannot do it, but he has done well. He has studied. So what is the issue? Why do we have to vote for a presiding officer, Mr. President? Bumak up ang kapatid na si Senadora Pia Cayetano, pero sa huli, nagbotohan pa rin. 12 senador mula sa majority bloc
Ang pumabor sa motion ni Senator Ping Lacson para ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Pero pumalag uli ang... Ang parati nating sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule kung data siya. Wala pa po tayong pinag-uusapan. Thank you po. Thank you so much po. Salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you so much po. Pwesto na po tayo ng mga yun. Didiretso po si VP dito. Defense team, pwesto po ng mga yun. Defense team po, ano po ng upuan, pwesto ng mga yun. Naka-off po ba camera? Okay, thank you. Pero pwede namin i-live yung pagpunta niya. Of course naman. Handa pupunta na siya dito. Dito. Oo, press, defense. Tabayanan pa rin sa mga oras na ito si Vice President Sara Duterte sa Senado. Nakaantabay ngayon ang lahat sa Senado sa bali-balita ang posibleng pagpunta doon ni Vice President Sara Duterte. Usap-usapan ang kanyang pagdating matapos mamataan ang mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group sa Senate premises kanina. Kung sakali nakahanda na raw ang sariling holding area ni VP Sara para sa posibleng pagdalo niya sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial ngayong araw. At nauna na nga pong kinumpirma ng kanyang kampo na dadalo si VP Sara ngayong ikalawang araw ng impeachment trial. Sa puntong ito, magkakausap natin si political scientist, Professor Antonio Contreras. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Contreras. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din, Cheryl. At ito na nga po, nagsimula na ang impeachment trial. Tinatawag na nga na Senate Flix ulit. Dito tayo nakatutok lahat, Prof. Okay, unahin ko na muna po yung nangyari kahapon. Ano po ang inyong assessment dun sa unang araw ng impeachment trial? Well, unang-una, kailangan magpasalamat tayo at natuloy ito. Big sabihin niyan, ang constitutional process ay very strong. We're going to hold an impeachable official accountable, and the public will see the proceeding as transparently as possible, as fair as possible. So yun yung dapat nating ipagbunyi, na sa kabila ng napakaraming mga kwento kung paano matutuloy ba ito o hindi, ngayon ay tuloy na. Bagamat may mga nangyari din kahapon na laman ng demokrasya talaga, yung debate, yung pagtatalo, tungkol doon sa tama ba na palitan ang presiding officer, na yung Senate President ay palitan ng miyembro lamang ng Senado, yung mga ano ba talaga ang threshold ng voting, should it be 16. Napag-usapan kahapon at may mga desisyon na nangyari na kung saan ang Senado, sitting as an impeachment court, pumayag na palitan ang presiding officer. At the same time, ang presiding officer na to na si Senator Cheese Escudero ay nagkaroon ng statement. Ito, linawin natin to, Cheryl, hindi ito ruling ng court. Opinion lang ito ni Senator Escudero about the 16 as a threshold. At nilinaw niya naman na kung merong tutol dito ay malayang pupunta ng Korte Suprema para bigyang linaw ang constitutional issue na ito. Opo. Yun pong, ayan, na-open nyo na po yung 2/3 ng sitting senators. Napansin po kasi namin, hindi na ito kinwestiyon eh. No, walang question dito. Sabi nyo nga ay ito ay hindi sa korte, pero posible kayang, Professor, na dahil wala nang question dito ay napag-usapan ito doon sa caucus. Kasi nagkaroon ng 2 caucus eh. Maaaring na-plancha na ito kaya hindi na po na-question ng mga iba pang senator judge? Siguro ang hula ko dito, Cheryl, napag-usapan na pwede siya mag-make ng statement, pero hindi yon ang desisyon ng korte. Desisyon niya yon at banggitin niya na malaya ang sino man na tumakbo sa Korte Suprema para questionin ang desisyon niya.
Kumbaga, so modus vivendi siya, parang pang kasaklukuyan lang. At the same time, naglalaro sa isip ko, alam mo naman, minsan mayaman ang imagination natin. Baka ganun din ang ginawa nilang strategy para mawala na ng panahon si Senator Cayetano na magbagay ng mahabang talumpati about the issue. Di ba? Na maiwasan na yung debate na magpapahaba pa sa unang araw ng trial. Kasi kahapon, di ba, medyo naantala ng kaunti dahil ang pinagtalunan muna kung dapat pang palitan si Senator Win Gatchalian ng pagiging presiding officer. So ma-imagine mo kung pati yung issue ng 16 ay pag-uusapan. So play safe yun. Nagkaroon muna ng statement na para sa Pangulo ng presiding officer, it's 16. But still, it is without prejudice. Ang ibig sabihin without prejudice, kung hindi kayo sumasang-ayon sa kanya, pwede kayong tumakbo sa Korte Suprema. So I think it is not an open a closed case. It may be resurrected. Any one of the parties can go to the court and question the 16th threshold. Yun pong pagiging presiding officer, pagpili nila kay Senator Cheese Escudero, ano pong take nyo on that? Tapos, naging po natuloy ko, Professor Contreras, na nakaupo side by side, di ba? Si SP Win, na parang, paano ba? Nawalan siya ng saysay, parang, kasi it was more of talagang yung presiding officer talaga naman ang magro-rule doon at magsasalita eh. So, nandun lang sa tabi si SP Win. Well, alam nyo kasi, ang nakalagay lang sa saligang batas sa klaro ay kapag ang presidente ang ini-impeach, ang Chief Justice, ang presiding officer. Tahimik siya pagdating sa kung iba pang i-impeach. So therefore, naging issue kung may karapatan ba ang Senado na magpalit. Ang interpretasyon ng magkapatid na Cayetano, wala. Sabagat kung babalikan daw natin yung transcript, yung intent ng mga framers, ay nagkaroon ng debate doon na nabanggit na malinaw naman, hindi na kailangang banggitin, Senate President yan. However, if you have to read the Constitution and interpret it, you have to interpret it in its entirety. Nalimutan ng magkapatid na Cayetano na mayroong Section 8 doon sa article na yun about accountability at nakalagay doon na ang sole power to try and decide an impeachment case will be the Senate and it has the power to promulgate its own rules. So therefore, kung pagtatagpiin mo itong dalawang ito, ay malinaw na hindi nakalagay doon sa section kung sino magpipreside, ang i-carve out lang doon yung kapag presidente ang i-impeach. Pero binigyan ng laya ng konstitusyon ang Senate to promulgate its rules and therefore decide who can preside. So therefore, hindi pwedeng inegate sa pananaw ko ng isang intent ng isang framer, which is basically David, yung nakalagay at nakasaad na expressly granted by the Constitution as the sole power of the Senate to try and decide and promulgate its own rules on impeachment. Sa mga bago po nagsimula itong impeachment trial, ang sinasabi po ng Senado, maging si SP Win Gatchalian na mismo, sinasabi na siya ang magiging presiding officer. Although lumutang na talaga nung mga una pa na si Senator Cheese. Ano po ang basa nyo dito? Na napunta at si Senator Ping Lacson pa ang 'di ba nag-nominate na si Senator Cheese ang maging presiding officer. Well, ang strategy kasi diyan siguro na ginawa nila, tinone down nila yung issue para hindi mo na magkaroon ng malakas na resistance at debate. Para pagdating dyan, magulat na lang. Parang naano nila na blindside nila yung minority, hindi ba? Na biglang sila mismo, si Cheese mismo ang nagsabi na 16. At yun nga, yung Professor Contreras, may I just cut you a bit pero don't hang up. Papakita lamang po natin, nakikita po natin at Professor na pumasok na po, dumating na nga sa Senado si Vice President Sara Duterte. At una na po itong kahapon, hindi siya umattend sa first trial. Makita niyo po ay talagang nakatutok ang media. Dumiretso siya doon sa sinasabing holding area ni VP Sara at isinara na lamang yung pinto. So hindi na nagkaroon ng pagkakataon marahil na magbigay siya ng statement o ma-interview ng media. So
Now, ayan po mga kapatid, doon sa pintong nakikita nyo ngayon, nandyan si VP Sara, dyan sa holding area niya yan. So yan, klaro, napupuntahan ko maya-maya ng kaunti, Professor, na pag-usapan natin yung kanyang pag-attend this time. But yun nga po. Go ahead, Professor. Ang tanong attend ba siya ng session, ng Ayun trial? nga. Kasi ang nabasa ko naman dito, ang sabi, attend lang siya ng meeting with the defense lawyers. So we'll see. Those two things are different. She might be there to just meet her defense lawyers and then she might not appear during the trial. We'll see. So yun yung punto. So balik ako doon sa Ayun sinasabi ko, yung Cheryl, gusto ko lang mag-comment tungkol doon sa si Sherin Gatchalian. Yes. Parang nandoon siya, kasama niya parang sa tabi lang siya ni Chis Escudero. I think it's a symbolism na iba yung Senate President sa presiding officer. At saka siguro pag nanonood ka naman mga sini, may mga countries na ang court na nagtatry ay yung sa gitna yan lang yung nagtatanong, merong dalawang judge sa gitna niya. So sa tabi niya. So siguro ganun ang imagery. Kasi hindi tayo sanay na napapanood natin ang oral argument sa Korte Suprema o kaya sa mga Court of Appeals, hindi natin kaya nakikita na marami mga Westminster nang nakaupo at hindi lang isa. Eto, Prof, puntahan ko na nga po itong kay VP Sara, no? Ito po, pinapakita habang tayo nag-uusap, ay this is live, nagkakagulo. Ang media, kinukuyog ngayon si VP Sara, lumabas siya sa holding area. Pero una na nga, katulad ng nauna nyo na rin nabanggit, Professor Contreras, na kinonfirm naman ni Attorney Michael Poa na hindi dadalo ng trial. Pero magmi-meeting with the lawyers. So ito na nga po yung aasahan nating mangyayari ngayon. But my point, bakit kaya kinailangan doon siya dumiretso para sa meeting? Bakit hindi nag-meeting outside Senate? Ano yung picture na pinapakita nila kung hindi naman pala siya a-attend ng trial? Professor, your take. This is a big theater. Alam mo naman ang politika sa Pilipinas naging parang reality game show na theatrical to add more drama. I think she's saying that, she can attend if she wants to. And she cannot attend, she can choose which to attend. I think it's basically a statement. The fact that hindi naman siya naka-t-shirt lang siya ng green, hindi siya naka-formal. At ganun nga, talagang pupunta lang siya sa mga, tama ka, nga ganun din ang tanong ko. Kung ganun, bakit hindi lang siya nagpatawag ng meeting sa ibang lugar? Na-imitate lang yan ng defense siya. It's all for show. I think this is a narrative, spinning a narrative, spinning a story so that the news can cover her. Kasi ang news ngayon, ang balita, hindi siya uma-attend. So ngayon, nagpakita siya, pero hindi siya attend sa trial. So at least, laman na siya ng balita. So it's part of news making. It's part of the social media mediated news factory. And I don't know, it's part of image building as well. Optics, sabi nyo nga po. Optics. Kahapon, hindi siya dumating, hindi siya umattend. Today, she visited Senator Marcoleta and then went straight to the Senate not to attend the trial. Hindi po a-attend ng trial, pero para makipag-meeting sa lawyers. Makikipag-meeting ba sa mga lawyers? Seryoso bang meeting pag-uusapan? O baka lang kunyari. Hindi natin alam. Kaya lang I'm becoming more cynical about these things. Intay na, kasi parang wag nating hayaan to mga politiko ang siya magdala sa atin ng kwento. Ang kwento dito ay making them accountable and the truth should be out. All these theatrics, all this drama should just be on the sideline. Ayun po gusto kong itanong sa inyo, Professor, no? Ang taong bayan kasi ang nagmamasid. At kahit anong sabihin natin, na siyempre depende yan sa mga ebidensyang ilalatag. Kung paano mapapakita yan ng prosecution and madidepensahan ng defense. Pero ang mga senator judge po ay, alright, Professor, dyan lamang po kayo, sabay nating pakinggan ang isinasagawang press con po. Ma'am, confirm lang namin sa yung pagbisita niyo kay Senator. Yes, so my statement is,
My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Kamusta kayo, ma'am? Anong comment nyo na conflicts na? Professor Contreras, did you hear Opo. that? In this Yes. bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Well, basically, tama naman ang aking kanina sa pantay. This is all for drama. This is all for optics. Bloodbath. Unang-una, siya naman ang nagsabi it's going to be a bloodbath. Meaning, ang feeling ko nun, she was the one threatening a bloodbath. Now she's playing a victim. I think this is going to be their narrative. They're going to paint herself as a victim. That it's a lynch mob. Kahapon, ang statement ni Sheila Season is they should go into memory, remembering that you should not forget, and that they just want to unseat the vice president. So they're painting her as the victim. She's not the one who created all these impeachable offenses. She's not the one who they want the public to forget that she was the one who threatened the president, that she was the one who did not account properly the confidential funds, that she was not the one who's being accused of bribing deputy officials, and she was not the one who allegedly amassed ill-gotten wealth. That she is the victim, that the people just want to, or the prosecution just want to unseat her. And so her coming to the Senate is part of the drama. I think what we should do, and I think what people should be aware of, is to be aware of this thing and don't lose. Huwag tayo mawala sa ating focus na ang kailangan natin ditong malaman ng katotohanan, huwag mga kadramahan. At kung ang totoo naman talaga ay hindi niya ginawa ang kasalanan na yun, ay therefore let the evidence speak for her instead of the drama. Kasi alam mo, Cheryl, dalawang bagay lang ito. Itong impeachment na to, it is creating further toxicity in our political landscape. But on the other hand, I think as a teacher, I would also like this to be a teaching learning moment for the public to know that constitutional processes do work, that there is an alternative to violence, and that is processes like this, where we can hold people accountable, and that truth, no matter what, should speak. And when the Constitution is the one that is at trial, whether it holds or not, that we should all work and pray that it must hold. The institutions must hold. So, yung mga ganung klase ng kadramahan, dapat hindi na natin yung hinahayaang mag-cloud. Kasi siya naman, inuulit ko, siya naman na nagsabi na it's going to be a bloodbath. She was the one threatening a bloodbath. Now, this time, she's the one saying she will be the victim of that bloodbath. So, she's setting up the narrative that was started by Attorney Season yesterday. So paano po itong mga nakapanood, dumating, pumasok sa holding area, lumabas, magsa-press con daw, nagsalita lang ng napakaiksi, gumawa ng statement, bumalik ulit sa holding area. Ito nga po, ito ang nakikita ng taong bayan. Ano po, paano dapat, Professor, tanggapin? Paano dapat maging mapagmatyag para hindi, sabi niyo nga kanina, kailangan hindi mawala sa focus ang taong bayan sa isinasagawang impeachment trial. Whether maka-VP Sara ka or hindi, makataong bayan ka o maka-Pilipinas ka, paano ba dapat para hindi mawala sa focus ang bawat Pilipino? Well, Cheryl, you and I will have to just keep on doing what we have to do. You in the media, me and in the academe, as well as also media in a way, in social media, we have to just keep on reminding people to focus. I think, and forget about all this noise. And you're right, whether you are pro Duterte or not, the truth should be out. The Constitution must be the one that should govern all of us. We should not allow this noise and this toxicity to overcome the finding of the truth. Kasi alam mo, kung totoo naman talagang inosente ka, hindi ka na dapat nagdadrama. Hindi ba?
So kahapon, hindi po siya umattend ng trial. Today, she's there, but she's not gonna attend the trial. She just made a scene. Technically. Pero ano po sana, ano ang pinakamaganda or gaano kahalaga sana kung mas mabuting umupo po siya or umattend po siya sa trial? Well, kung hindi although may karapatan naman kasi ang Yes. akusado na hindi umattend or may karapatan man siyang hindi mag-testify kasi may right against self-incrimination naman kahit sa impeachment. Pero kung talaga sanang delikado ang ating Vice President sa constitutional process, yung magpakita siya, maayos, tinatanggap niya ang proseso, I think it's going to be even do her well and good that she's looking at the Constitution as yun naman ang laman ng speech kahapon ni Sheila Season, let the Constitution and the process due process. So sabi ko nga, kung talagang malakas ang ebidensya mo na mabawalan ka ng sala, hindi ka nagkasala, di sana iwasan na natin yung mga dramang ganito. Kasi ako personally, when I saw what she did, it's basically she just made a scene to be talked about. And she's setting up herself as the victim. It's going to be that. She's going to play herself as a victim. She's playing the victim card. Na hindi siya yung mga pinagkakaisahan lang siya ng impeachment court ng mga elites. The same card that will easily be believed by those who are gullible enough to believe drama. Sa ngayong second day, sa paglatag po noong articles of impeachment, Professor, ay sa prosecution uunahin yung Article 4, yung allegation po ng grave threats, tapos Article 1 and then 3 and 2. Ano pong take nyo dyan? Well, inuna muna nila, kung ako rin naman, uunahin ko yung madali. Di ba? Yung madali, para magkaroon agad ng dating. Kasi ang pinakamadali naman doon, hindi mo na kailangan ng maraming mga papeles para ma-approve yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng former Speaker. Kasi lahat naman tayo napanood natin yung press con niyang yun, yung online na nagsasalita siya. So, yun ang pinakamadali kasi open shot case yun. Mahirap lusutan yun, mali. Kahit pa sabihin na she's just exercising her free speech rights, it doesn't change the fact that she's still issued a threat. Kahit pa sabihin na sinasagot lang yung tanong ng isang reporter, you still issued a threat. And kahit na hindi naman talaga siya hindi niya naman totoo talagang nagkwento lang siya kunyari na meron siyang kinausap, that was still a threat. And so the impeachable act is the issuance of the threat, the utterance of the threat, whether it's conditional, could not be used, could not be countenanced. And therefore, the issue here is the fitness. When we are impeaching someone, we are asking if fit ba itong taong ito maging presidente o maging vice president. And if it's very easy for you to issue a threat like that, to no less than the president of this republic, when ordinary people do that, you are put to jail. Right? Di ba nung panahon ng presidente ang tatay niya, may mga nag-issue ng threat sa tatay niya, anong ginawa? Di ba hinarest at kinulong? So, it is even a national security issue because it's an issue. In other countries, talagang huhulihin ka talaga. So, ano yung defense? So, yun ang unahing, siyempre, yung mahirap niyang i-depensa, madaling ma-prove. Although, hindi naman pagbubutuhan agad kasi magkakaroon muna ng lahat ng arguments ng articles bago magkaroon ng mutuhan. Professor, puntahan naman po natin itong yung sinabi naman pinahayag ni Senator Robin Padilla. Ang gusto niya na mapayagan ng Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta na dumalo sa impeachment trial habang ang ilan sapat na raw na observers lang kahit online. Sa inyo pong tingin, nararapat nga lang ba na isama sila sa ginagawang trial kahit bilang observers lamang? Well, pwede naman sila manood ng television kung gusto nila doon sa sa kanilang mga jail. Alam mo, wala na kasi sa jurisdiction ng Senado ang dalawang ito, si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy. Nasa jurisdiction nila ng korte. So korte ang magdedesisyon kung papayagan sila o hindi. And plunder is
an unbailable offense. In fact, if you are a public official and you are accused of plunder, you're suspended from functioning your official duties. And part of that official duty is being a senator. So anong justification para sila ipayagan? Si Senator De Lima at si Senator Trillanes noon, hindi naman sila pinayagan na mag-participate nung sila ay nakakulong. Hindi naman plunder ang kaso yata nila noon, di ba? So it's something that needs to be put in proper perspective. Dapat ipakita natin sa taong bayan na wala tayong wala tayo ditong sinisino, wala tayo ditong pinapaboran. Kung ordinaryong mamamayan yan, hindi nyo yan gagawin. Ito, porket senador, kailangan popuin. Hindi naman suspended nga si Jinggoy at malamang masususpended din si Marcoleta. si Marcoleta. Suspended. Ano ba ibig sabihin ng suspended? You're suspended. Alright, siguro po panghuli natin sa naging first day, Prof, sino ba ang nakalamang sa day 1 ng trial? Prosecution or defense or hindi pa dapat i-count yung first day? Masyado pang maaga. Masyado pa maaga. Wala naman issue dito sa inyong nanalo. Pero kung in terms of the power of the opening statement, I'd rather have the opening statement of Jinky Luistro. It resonated to the heart. Pag opening statement ko, huwag masyadong legalistic. Naging masyadong legalistic sa Attorney Sison. Pag opening statement, dapat nag-a-appeal ka sa masa. So on that count, mas lamang ng kaunti ang prosecution. Nagsisimula pa lamang po itong trial na tinatawag ng trial of the century. Nasa pangalawang araw pa lamang tayo. Marami na tayong nakita pagdating sa narinig mula sa mga senator judge. Ito today, ito siguro yung pinakamalaking balita, yung pagdating sa Senado ni VP Sara, pero hindi magiging bahagi ng trial. Ang taong bayan po ang nakakakita ng lahat at dapat magmatyag. Ano po ang paalala nyo sa taong bayan? Yun na nga po kanina, sana gawin natin opportunity itong alamin ang proseso ng pamamahala. Let us consider this as yung matuto tayo. Huwag nating hayaan na mawala tayo sa focus. Ang kailangan natin ditong alamin ang katotohanan. Kung ano mga drama on all sides, whether prosecution or defense, matuwa tayo, pero huwag tayo mag-focus doon. Ang focus natin, single. What is the truth and how to hold the impeachable official accountable if she is indeed guilty. Marami pong salamat sa inyong oras, Professor Antonio Contreras. Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon sa Senado sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, kumusta dyan? Cheryl, ilang minuto na ang nakalilipas nang pumasok na si Vice President Sara Duterte sa mismong kwarto na nakalaan para sa defense team, no? Dito mismo sa Senado, ayan yung tanyada room na makikita ninyo dito sa aking likuran kung saan nakaposisyon din ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group at maging mga miyembro ng USHA. At dito naman sa kaliwa ko, Cheryl, no, ay dito nanggaling si Vice President Sara Duterte kung saan bahagya na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng media dahil sinusubukan natin na makakuha ng panayam sa kanya pero tikom ang bibig nito, no, at hindi nagbigay ng panayam, no. May ilang mga natumba dito ng mga guide na naglilimit sa media na lumagpas sa linya, ito sa gilid natin, pero later on ay naitayo na rin, no, pero naging mabilis yung mga pangyayari at later on nga ay nakapasok na si Vice President Sara Duterte dito sa kwarto para sa defense team. Cheryl, para sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang dahilan at bakit nandito si Vice President Sara Duterte, no? Para daw yan makipagpulong sa kanyang defense team kaugnay nga ng pagsisimula ng impeachment trial laban sa kanya. Tinanong natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi makakapunta ang bise mamayang 2:00, no, dahil nasa 1.5 oras na lamang ang inaasahan, no, or ang hinihintay bago ang ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon kay spokesperson ng defense team na si Attorney Poa ay mayroon umatong engagement si Vice President Sara Duterte mamayang hapon dahilan para hindi ito makapunta dito. Tinanong natin kung ano ba itong event na ito, no, at bakit
kayang unahin ito ng Vice President kumpara sa impeachment hindi binigay hindi nasagot rather ni Attorney Poa kung anong event ito in particular dahil ayon sa kanya hindi na siya bahagi ng Office of the Vice President at prior engagement ito bago pang pagsisimula ng impeachment trial. Cheryl. Maraming salamat mo, Baljerno Arles de los Santos. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. In this bloodbath and bloodshed, I will be blooded but unbound. Maraming salamat. Ma'am, why did you attend today? Ma'am, musta kayo, ma'am? Yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagpunta sa Senado. Ikinatuwa ng House Prosecutors ang magandang pagtanggap sa kanilang opening statement sa pagsisimula ng impeachment trial kahapon. Nangako rin sila na maglalatag ng matibay na ebidensya laban sa bise. Magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy? Yes, Cheryl, ngayon nga ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nabalikan din natin muna na naging masaya naman ang prosecution team doon nga sa naging presentasyon nila sa unang araw ng impeachment trial. At kahapon ay medyo nakuha natin yung impormasyon na medyo nadismaya sila sa hindi pagpapakita ni Vice President Sara Duterte dito mismo sa Senado para nga sagutin yung mga alegasyon laban sa kanya. Pero kahapon din ay nabanggit ni House Prosecutor Representative Laila De Lima na hopeful nga daw siya na magbago pa yung isip ni Vice President Sara Duterte para magpakita dito sa mga trial na meron siya. So far, ngayon dito sa Senado, kanina nakasalubong natin mismo si Defense Spokesperson Attorney Michael Poa. At nung tinanong natin siya kung magpapakita nga ba si Vice President Sara Duterte, nilinaw niya na para lang daw sa isang meeting yung mangyayaring pagpapakita ni VP Sara dito. At dito mismo sa aking kinatatayuan, ito yung area dito sa aking likuran kung saan pumasok si VP Sara. So dyan sa loob na yan, doon nagkakaroon ng pagpupulong mismo yung defense team. Habang dito sa medyo kanang bahagi naman ng Senado, dito yung room kung saan nga sila nagka-press conference. Pero nasa around 20 to 30 seconds lang yung isinagawang statement ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabi niya nga doon, blooded but unbound. Dahil kahit nga daw sinasabi nitong prosecution team na matibay ang ebidensya, ay patuloy pa rin naman yung pagpakita niya dito. At kung maalala natin, noong mga nakaraang hearings at pagdinig ng House Justice Committee, ay hindi nagpakita si VP Sara. So ito yung first time na makikita nga natin si VP Sara at asahan natin na magkakaroon pa, maririnig pa natin yung panig niya tungkol nga doon sa mga alegasyon laban sa kanya. As for the side of the prosecution, tingnan natin kung ano yung masasabi nila pagdating nga dito sa pagpapakita mismo ni VP Sara dito mismo sa loob ng Senate premises. Sharon. Maraming salamat mo, Baljerno Amy Atienza. Inaasahang tatalakayin na sa impeachment trial ang Article 4 na tumutukoy sa reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, may mga ihaharap na bang testigo sa Day 2 ng impeachment trial? Cheryl, doon sa 4 na articles of impeachment kasi ang uunahin ngayon, yung Article 4, patungkol doon sa alegasyon
ng grave threats na ibinato ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, maging kay former House Speaker Martin Romualdez. Ngayon ang pagsisimula ng pagpepresenta ng House prosecution, pati yung pagko-cross-examine ng defense team sa kanilang mga documentary evidence, pati yung mga witnesses o yung mga isasalang para tumestigo. Kahapon, nag-request na ipinasabina ang dalawang opisyal ng NBI para ma-verify daw at ma-check kung tunay nga bang nangyari yung online press briefing noong November 2024 kung saan binitiwan ni Vice President Sara Duterte yung alleged na threats. Ang ipinapatawag din kabilang ay sina lawyer na si Attorney Jeremy Lotoc, Regional Director ng NBI, si John Mark Calilong na Senior NBI Agent at pareho silang tatanungin ukol dito. And so far, ang nakikita din natin na sa ngayon, may motion kasi ito yung sa pagpapatawag, yung subpoena. Ayaw sana ito ng defense team dahil daw hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-object. Pero ang sinasabi naman ng impeachment court, wala naman daw silang ipinadalang komento doon sa listahan ng witnesses na nakasaad sa kanilang pre-trial briefs. Pero ang sinasabi na lang, bagaman tinatanggap ng defense team yung pagpapasubpoena, formally daw nilang ilalabas na lang yung kanilang contention sa testimonya na ilalaad o ibabanggitin nitong mga ipinapatawag. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Samantala, dumating na rin sa Sandigan Bayan ang isa sa mga kapwa-akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder na si Aristotel Viray para sa kanyang return of warrant. Habang hinihintay naman ang pagdalo ni Marcoleta sa oras na maayos na ang kalusugan. Para sa update, nasa linya si Camille Samonte. Camille? Yes, Cheryl, dumating na dito sa Sandigan Bayan ang akusado na si Aristotel Viray para yan sa kanyang return of warrant matapos siyang maaresto kagabi kaugnay ng kasong plunder. Isa siya sa kapwa-akusado ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ito ng umano'y 75 million pesos campaign donation na hindi dineklara ni Marcoleta sa kanyang salin at SOSE. Kasama rin sa naaresto yung dalawa pang donors si Marcoleta na sina former Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Matapos niyang maaresto ang apat, inilabas ng CIDG yung kanilang mga mugshot. Bago ilabas ang warrant of arrest ay naghain ng motion to quash o pagbasura sa kaso ang apat na akusado. Wala pang desisyon ang korte sa motion na yan dahil binigyan pa ng 3 araw ang prosecution upang maghain ng kanilang komento. Bago nga maaresto ay personal na dumalo si Marcoleta sa pagdinig ng kanyang motion at iginiit na ang pagharap niya sa korte ay patunay na handa siyang harapin ang mga parata. Naidala na rin sa korte sina Defensor at Espiritu para sa kanilang return of warrant matapos sumailalim sa mga booking procedure. Cheryl, inaasahan na dadaling din sa Sandigan Bayan si Marcoleta kapag naging maayos na yung kanyang kondisyong medikal bago siya ilipat sa New Quezon City Jail. At natapos na rin yung proseso ng return of warrant kay Viray at dinala na rin siya sa New Quezon City Jail. Nakatakda naman sa July 11 ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal sa kasong plunder. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Susunod, super bagyong Inday. Patuloy na binabantayan epekto ng super bagyo sa ating bansa, ating alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga kapatid, sa lagay ng panahon, hindi man nakikitang magla-landfall, posible pa rin makaapekto sa bansa ang super typhoon na may international name na Bavi at tatawaging Inday. At kaugnay niyan, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Magandang tanghali din po, Ms. Cheryl, and sa ating po mga taga-subaybay. Ano ang update dito sa super typhoon na si Bavi?
So ito pong si Super Typhoon na may international name na Bavi. Huli po itong namataan sa line 1,845 kilometers east of Central Luzon. So patuloy pa rin po itong kumikilos west-northwestward. Papasok po ito ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas po ng early morning. At gaano na siya kabilis? Bumilis ba yung pagkilos nito at kailan ito pinakamalapit sa kalupaan ng bansa? Sa ngayon po, yung pagkilos niya is west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakikita po natin throughout po ng forecast period, mananatili po itong malayo sa ating landmass. Pero possible po yung close approach niya sa area ng Batanes by Friday po yan. So expect po natin kahit po hindi ito maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa is dahil may kalakihan din yung radius po nito is hagip pa rin po ng malalakas na hangin niya itong northern and eastern sections ng northern Luzon. So for those areas po is magtataas tayo ng wind signals most likely tomorrow morning or hapon po sa northern at eastern sections ng northern Luzon, and yung highest possible po natin is wind signal 2 or 3, and ina-expect po natin mararamdaman itong malakas na hangin nito by Thursday evening onwards po for those areas. Okay. Okay, hindi siya magla-landfall at tuloy-tuloy itong, pero sabi mo nga may kalawakan. Gaano kalawak yung circulation nitong si bagyong Bavi or tatawagin nga nating Inday pagpasok sa PAR? Yes po, yung radius niya po is umaabot hanggang 800 kilometers. So ito po yung radius niya, medyo malawak. Sa ngayon po, uncertain pa kung mas magiging malawak po siya sa mga susunod na araw. Kasi kung magiging mas malawak pa po siya, na-ruled out din natin yung possibility na mahagip niya din itong eastern section ng southern Luzon at Visayas. Though for now po, less likely pa naman yung ganitong scenario. Nananatili siya sa super typhoon strength. Naabot niya na ba yung peak or nakikitaan nyo pang mas lalo pang lalakas? Or pagpasok ba nito sa PAR ay magsisimula ng humina? Sa ngayon po, slightly nag-weekend itong si Bagyong Bavi or yung pre-Inday po natin. And sa mga susunod po na forecast period po natin, nakikita natin na weakening po yung trend niya. Though, as a super typhoon pa rin po siya papasok dito sa loob ng ating area of responsibility. And kung mag-weaken man po siya into a typhoon, is possible po sa mga susunod na araw pa kapag malapit na po siya dito sa may area ng Taiwan or kapag yung closest niya po sa Batanes area by Friday, but still as a typhoon pa rin po natin siya nakikita. So malakas pa rin po yung kanyang intensity. Kailan magsisimulang makaapekto ito sa pag-enhance ng hanging habagat at ano-anong mga probinsya ang kailangang maghanda sa posibleng malalakas na buhos ng ulan at posibleng pagbaha? Yes po. Kasabay nga nung pagpasok nito ni Bagyong Bavi is ma-enhance din ito yung habagat. So, yung progression po ng mga rainfall natin for tomorrow po, araw po ng Wednesday, is mag-start po yung habagat natin, yung possible yung malalakas na pag-ulan sa southwestern ng Mindanao. So, sa ilang areas po ng Barm and Soxargen, possible po dyan yung hanggang sa malalakas na pag-ulan simula po bukas. And then by Thursday naman, mas lalawak na po yung areas natin na affected ng enhanced na southwest monsoon sa western sections po ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Possible na po dyan yung mga malalakas din ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may Occidental Mindoro, sa Palawan, sa Antique, Negros, Occidental area, and also sa ilang bahagi din po ng Guimaras pa, saka yung sa ilang area din po ng Barm. By Friday naman, mas lalawak pa po lalo yung areas. Abot na po dito sa may Metro Manila, or by Friday, abot na po dito sa Metro Manila, maging dito din sa may western section ng northern and central Luzon. So, sa area din po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, posible po yung hanggang sa malalakas na mga pag-ulan po dyan, maging sa area din po ng Ilocos Region, and magpapatuloy po ito hanggang Saturday.
and Sunday for the western section ng Northern and Central Luzon. So generally, ito pong second half ng week nito is magiging maulan yung panahon natin, lalo na sa western section po ng ating bansa. Possible po hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan natin. So yung mga areas po natin na prone sa flash floods at landslides is pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin. Maraming salamat for the update, Grace Castañeda ng Pag-asa. Sa mga oras na ito, dumating na rin sa Senado ang mga miyembro ng House Prosecution. Nagbigay sila ng reaksyon sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay House Prosecution spokesperson at advisor Robert Ace Barbers, ito na sana ang perfect time upang mawala ang mga haka-haka sa Vice-Presidente. Kaya napakahalaga na dumalo sana siya sa paglilitis. Sabi pa ni Congressman Terry Ridon, isa sa House prosecutors, quote, "Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. Dumalo po tayo sa paglilitis, harapin natin ang katotohanan," unquote. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa Public Service, 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.